Guys, kapag nakita nyo yung account na to or yung page na to or Facebook account na to, guys, mag-ingat po kayo, okay? Kasi scammer po yung account na to. And then yung picture na to, guys, hindi ko alam kung siya ba talaga ito. Pero isa lang yung alam ko, scammer po yung account na to. Kaya mag-ingat po kayo. Ang dami na po niyang na-scam. Kahapon, meron na naman po siyang nabiktima, si Madam. Ayan, nabiktima po si ma'am, and hindi lang po siya yung nabiktima, ang dami pa pong nabiktima. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil po napakamura ng ticket na binibigay niya sa lahat na nag-i-inquire sa kanya. So, chinek ko, guys, yung kanyang account. Meron naman siyang mga updated post, mga confirm booking na pinopost, guys. So, makikita mo na legit siya kasi nga makikita mo din doon yung kanyang DTI. May DTI din siya, okay? Pero hindi nga natin alam kung siya ba talaga yun or na-hack yung account ng may-ari ng account na to. And then, guys, ayun na nga, nung may magbubook sa kanya, ang daming magbubook sa kanya kasi yung ticket na binibigay niya is mura lang, okay? So, ngayong araw na to, guys, nakatanggap na naman ako ng concern na isa na naman sa nabiktima niya si Madam. Ito guys, si Madam, na biktima niya po. November 15 yung flight, binigyan siya ng ticket at hindi lang po si Madam yung nabiktima niya, kundi tatlo po sila. Okay? Tatlo po sila ang nabigyan ng ticket nila, ma'am. So, tatlo sila guys for only 3,600 lamang. So, isipin nyo ha, ang flight ni ma'am is November 15 and then from to Gigarao to Jinsan. So, connecting flight pa po yan ha. And then, 3,600. Tatlo na po sila. So, guys, nung chinek ko naman, chinek ko yung ticket nila, ma'am. Kasi nga po, si ma'am ay nag-chat sa akin bigla. And then, sabi nga niya sa akin, ma'am, tulungan niyo po ako dahil gusto ko pong malaman kung yung ticket po ba namin ay legit or hindi. And then, guys, sabi ko nga kay ma'am na sayang kasi hindi niya ako agad nakita. Pero yun nga, si ma'am kasi nung time na binigyan siya ng ticket, nag-research siya sa YouTube kung paano malalaman kung legit ba yung hawak niyang ticket. And then yun nga guys, lumabas yung aking YouTube channel and then yung content ko na kung paano malalaman kung paano malalaman kung legit or scam yung hawak mong ticket. So dahil dun guys, kaya ako ni ma'am na-chat po niya ako and then humingi siya ng tulong sa akin. Sabi niya, ma'am, tulungan niyo po ako kasi gusto kong malaman kung yung ticket ko po ba ay legit o hindi. Kaya ayun, binigyan niya po sa akin yung booking reference guys. Ang nakalagay po doon is error. So, doon pa lang guys, nagtaka na ako kung bakit error siya. And then, sabi ko, ma'am, pwede ko po ba mahingi yung ticket na hawak ninyo and then yung kung saan po, Facebook ng kung saan po kayo nag-book ng ticket. And then, sinend ni ma'am. And guess what guys, yung binigay sa kanya ng ticket, ito lang naman. Edited po siya at hindi po ito yung ticket. Hindi po ganito yung format ng ticket ng Cebu Pacific and halatang halata guys yung pangalan sa baba, edited po yan. Okay? So ayun, sabi ko kay ma'am, oh my god ma'am, edited po yung ticket ninyo. And then nung time na sinend ni ma'am sa akin, yung mukha or yung account na kanyang pinagbukan guys, lalo din akong nagulat nung isinend niya dahil nga iisang tao lang din yung nang-scam sa kanila, yung nang-scam kahapon at ngayon. Kaya sinabi ko agad kay ma'am na ma'am, yung pinagbukan ninyong ticket ay scammer po yun. Na-post na po siya, ilang beses na po siyang na-post kaya sana naging aware po si ma'am. Pero yun nga, dahil nga mura yung ticket na bigay sa kanya. And alam nyo ba guys, nung chinek ko yung to Gigarao to Jinsan, wala pong flight. Wala schedule flight sa November 15. Not found po yung lumabas po doon. So, kaya ayun, 3,600, grabe, sobrang sayang. Kasi nga, 'di ba? Guys, hindi porket mura ang bigay sa inyo ay go agad kayo, grab agad kayo. Hindi po ganun. Lagi niyo pong iisipin na ang kailangan po, ang napaka-importante sa lahat ay secured po kayo. Okay? Kasi isipin nyo, nag-book kayo ng mura. Mura ang bigay sa inyo. Pumunta kayo ng airport. Ang dami nyo na nagastos, namasahin na kayo lahat-lahat. Ang dami nyo pang nagastos, nagbayad na kayo lahat-lahat. Pagdating ninyo ng airport, ay wala pala kayong reservation doon. Ay hindi po pala kayo makaka-travel. Diba? Kasi nga, ang ticket ninyong hawak ay hindi po legit. So guys, please lang, wag ngayong November, December, January guys, expected nyo po na ang ticket ay regular price. Okay, pricey po talaga ngayon yung ticket. Wala pong promo, wala na kayo makikitang 1,000 plus or 2,000. Ang 2,000 plus nga ngayon guys ay bihira mo nang makikita. Makikita mo yung 2,000 plus lang ngayon kapag ang flight mo is January katapusan na, 'di ba? So meron pa namang mga mailan-ilan na nasa 2,000 plus, nakadepende po 'yun sa
nakadepende pa po yun sa destination po ninyo. Okay? So, hindi porket mura guys, ay go agad po kayo. So, ayun guys, mag-ingat po kayo sa account na to. Mag-ingat po talaga kayo dyan. And hindi porket mura ang bigay sa inyo ay grab agad kayo. Kasi guys, napakahirap. Ngayon na na-scam po kayo, alam niyo po ba na mahirap din silang habulin? Kasi nga, syempre, hindi natin alam na yung ginagamit nilang account ay sila ba talaga yun or hindi. Pero guys, meron naman kayong, meron pa naman tayong magagawa kapag hahanapin po natin sila or ire-report po natin sa police. Kasi alam nyo bakit? Kung saan po kayo nag-pay, kung ano yung mode of payment na ginagamit, mahahabol po yun. Malalaman kung sino po yung may-ari nun. Kasi lahat po tayo na merong GCash, ay nagsisend po tayo sa GCash ng ating picture, di ba? May picture, meron tayong valid ID doon. Kaya sure ako kung ano pong mode of payment yung ginamit, lalo na kung GCash, mahahabol po yun. Malalaman natin kung sino po yung scammer na yun. Pero sa panahon ngayon guys, napakahirap na po yun. Pero guys, meron pa namang mangyayari naman po yun kapag ikikilos po natin. Pero sobrang hassle nga lang. Pero yun na nga, yun lang yung magagawa po natin kasi para mabalik po natin yung pera natin or para man lang mahuli natin yun. So, kaya guys, lagi nyo pong tatandaan na huwag po kayong maghabol ng mura ngayon kasi ang target ngayon ng mga scammer ay yung mga mahilig sa mura. Okay? Hindi porket mura ay go agad kayo. Pwede naman po kayong mag-double check kung ayaw nyo po mag-book sa agent and gusto nyo po na mura, mag-book na lang kayo dun sa website para okay pa, 'di ba? So, ayun na nga, yun lang guys. Yun lang po yung alert ko sa inyo for today's video and sana nakatulong po sa inyo. And guys, napaka-thankful ko dahil kahit papano yung content ko sa YouTube channel ko ay lagi po ninyong napapanood at nakakatulong po sa inyo. Lalong-lalo na po itong content ko na kung paano malalaman kung legit or scam ang ticket po. So, thank you so much po and thank you sa lahat ng mga nag-subscribe and please sa hindi pa po nakapag-subscribe, please guys, pa-subscribe po ng YouTube channel natin para lagi po kayong updated sa mga new vlogs ko po. And guys, this is Alden Travel and Tours and other services at your service. For booking inquiries guys and to go, hotel, bus, holiday ferry, bills, visa, passport, and ticket guys, pwede po kayo mag-direct message po sa page po namin na Alden Travel and Tours and other services guys. Nasa baba yung link, pwede po kayo doon and sa magpabukay ng ticket guys, anytime, tutulungan po namin kayo. Kami na rin po yung bahala check-in po sa inyo at kukuha ng boarding pass po ninyo para pagdating nyo po airport ay less hassle na po yun at hindi na po kayo pipila. So yun lang guys and sana nakatulong po sa inyo ang scammer alert na ito and please, lagi nyo pong tatandaan na wag na po kayo dito at mag-iingat po kayo dito sa account na to. Okay? Wag kayo makikipag-transaction dito kung ayaw ninyong may scam. Okay? So yun lang guys. This is Alden Travel and Tours and other services. See you!